Jesus came here, He came as a gift. And remember this sa ating pong pag-aaralan, people came to Jesus at Christmas time. People did not come to houses for gifts. People gave gifts to Jesus at Christmas time. Remember the wise men? Di ba ba? Remember them? Galing pa sila sa iba't ibang mga bansa to give gift to Jesus. Their generosity manifested when Jesus was born. And the real highlight of this day is to bring people to Jesus Christ. Yan po ang ginagawa po ng ating simbahan. Saan ko po ito kukunin? Ano po? Our text for today came from Luke chapter 2 verse 8 to 20. Iisa-isahin po natin ito at may mga matututunan po tayo dito. Are you ready for the Word of God? Amen. Let me read to you. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid. Behold, for I bring you good tidings of great joy, which will be to all the people. For there is born to you," Christmas Day, "there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, peace, goodwill toward men." Please bow down your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, in this time of the day, we want to quiet ourselves, just like the first Christmas. It was a silent night, a holy night. And today, Lord, maybe we have other concerns before and after this service, Panginoon. Just quiet our lives today so that we can understand what you meant by Christmas. Lord God, we just ask for your wisdom to manifest in our lives today so that this Christmas will be more meaningful than ever before. Help us, O Lord. This we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! And Jesus wants people to come to Him, just like how you came to Jesus when you knew Him as your personal Lord and Savior. Nais din ng Panginoon Diyos, hindi lang tayo, kundi mas maraming tao. Para saan po ba siya pumunta dito sa lupa? It's not just for the few, not just for some, but for all mankind. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga shepherds ang pinuntahan ng mga anghel. Bakit ba naman sa dinami-dami po ng mga pwedeng ipakita ng mga famous personality na bibisitahin? Ano po, aside from Joseph and Mary, ang mga anghel hindi naman bumisita doon sa wise men. They just came there. Hindi po sila bumisita sa mga turista. They just went there. Pero sino po ang kanilang binisita? Ang mga shepherds. Hindi po ba kayo nagtataka bakit po mga shepherds? Pwede naman sa tindahan ni Aling Maria. Diba? Pwede naman sa kumpanya ng ganitong business person. Pwede naman sa isang tanyag na tao. Pwede naman kay Herodes. Pwede naman dun sa mga tax collector. Pwede naman sa mga hari at reyna. Pero bakit sa mga shepherds? Sino po ba ang mga shepherds? Shepherds in the time of Jesus were the lowest in profession. Ito po ang pinakamababang level ng trabaho noon. So if you're a shepherd during that time, wala ka kapatid. They are most despised. Inaasar, di po ba? Inaalipusta. They are neglected and forgotten. Maybe they are not even counted. Hindi sila bilang. Kasi sila'y lagi pong nasa wilderness. Lagi po silang nasa labas. And they are always last to hear the latest news. Siguro po mga kapatid, wala sa kanilang latest. Siguro sa kanila, mga 90s pa lang ang alam po nila sa atin dito na nasa 21st century na po tayo.
Ganun po, halos wala po silang alam. Pero bakit sila ang binisita ng mga anghel nung time na naganap ang pinakamahalagang event sa history? Di po ba? Ano po kaya ang gusto ipakita sa atin? Ano po? Na lahat ng tao ay may karapatan malaman ang nangyayari sa Panginoong Hesus. Amen po ba doon? Na lahat ng tao may karapatan na malaman ang magandang balita. And this is the agenda of God, that people will come to Him so that they may understand that the birth of Christ is just the beginning of the salvation package here on earth. Amen po ba yun? At ito po ang agenda ng Panginoon, that the agenda for Christmas is for everyone to hear the good news. Nasusundan po ba natin? Hindi lamang ang Panginoon Diyos ay ipinanganak. Salamat, pinag-praise po natin yan, sineselebrate po natin yan. And here's one thing, deeper meaning about Christmas is that everyone should hear the good news. Dahil yung kapanganakan po ni Kristo, ito po'y bahagi ng magandang balita ng Panginoon. Amen po ba doon? Kasi wala pong mamamatay kung walang ipinanganak. Hindi naman po si Kristo ay sumulpot na lang po dito, mga kapatid, ano po, at biglang adult na siya at siya po ipapako sa krus. Hindi po. Mamaya po, pag-aaralan natin, bakit kinakailangan gawin po niya doon? Bakit po? At may mga magtatanong, magsasabi, hindi ba ito alam ng mga Jewish people, ng mga Pharisees? Hindi ba ito alam na bakit kailangan ipamalita pa ng mga anghel? Bakit hindi binigay kay Herodes sa mga scribes? Alam niyo po, isa pong pagkakamali yun, bakit hindi sinabi noon? Ano po? Dahil noon pa man, isinulat na po sa Bible ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Sinulat na po yun. In fact, meron na pong date, meron na pong mga certain situations kung saan malalaman natin na yung panahong ito, ipapanganak ang Mesiyas. In Daniel, I will bring you to Daniel chapter 9, verse 24 to 27. I would just like to emphasize to you how accurate the Bible is and how accurate God's Word is. In Daniel chapter 9, verse 24 to 27, it says here, 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression and make an end of sins. As we move along, makikita po natin ang isa ring dahilan kung bakit po si Kristo ay pinanganak at ipapako sa krus, to make an end for sins. Tatapusin ang kasalanan. Amen po ba yun? To make an end for sins. And this is the reason why Jesus had to be born. And there is so-called 70 weeks. At para saan daw po yun? Ano po? What's the reason? To make reconciliation for iniquity, to bring everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. And let me move on. Know therefore and understand that from the going forth end of the command to restore the build Jerusalem until the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. Kung ating pong susuriin ito ng mas malalim, sa ibang sermon po ito, ano po, yung bawat week, 1 day is equals to 1 year, 1 week is 7 years, ano po, 62 weeks, napakaraming taon po yan, sinulat na rin po yan, ano po. Kailan po yan magsisimula? Nung panahon na itinayong muli ang walls of Jerusalem in the time of Nehemiah. And let me move on. The street shall be built again, and the wall, even in trouble sometimes. And after 62 weeks, Messiah shall be cut off. Ito po yung panahon na siya ay ipapako sa krus. When Messiah shall be cut off, but not for himself, when the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood, until the end of the war desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. He is talking about the end of times. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Meron pong gumawa ng outline nito, ano po, para mabilis na lamang po natin titignan.
This is the breakdown of the weeks. At dito rin po isinulat, na predict po nila yung kamatayan ni Kristo, maging yung pagdating ni Kristo. What is my point? Alam na rin po ito ng mga nagbabasa ng Bible in their times. Sapagkat ito po isinulat ni Daniel. And who is Daniel? Daniel is one of the wise people in Babylon. Siya po isang Jewish person, siya po isang Jew, at siya po ay lumaki sa Babylon. Siya po ay nandoon, naging wise man siya doon. He became one of the magi of his time. Kaya po pala mga kapatid, nung panahon si Kristo ay pinanganak, magi from the east, kasama na po ang Babylon, dumating sa harapan ni Kristo. Knowing, yung sinulat ni Daniel, inaral po nila. Sila mismo nag-aral, mga tao sa iba't ibang bansa, nag-aral sa pagdating ni Kristo. At ikaw po ay magtatanong, how come yung mga tao mismo sa Israel, hindi po nila nalaman yun? And that is why we therefore conclude, kung hindi nila nalaman o hindi nila inintindi, ipakikita na lang sa mga shepherds ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. And that is the highlight of Christmas. Na kung ikaw ay sinabihan na at hindi mo ito pinansin, pupunta ako sa iba para maipakita rin sa kanila ang tunay na pag-ibig ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Pwede palapakan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah! And today, mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, maganda maintindihan po natin. What is it that we are highlighting when we celebrate Christmas? Now, I will mention to you the highlights of Christmas. Ano po ba talaga ang mga highlights ng Pasko? At iisa-isahin po natin ito, and I hope matutunan po natin ano po. The highlights of Christmas is, number 1, Tagalogin ko po, may kaganapan noong Pasko. Ano pong kaganapan noong Pasko? Jesus was born. Yes, madaling tandaan, madaling intindihin mga kapatid. Pero hindi po ba natin alam anong ibig sabihin ng kapanganakan ni Kristo? Pwede po ba natin alaman ito? Bakit siya ipinanganak? Ako ipinanganak, siya ipinanganak. Anong pagkakaiba namin? He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pareho rin kaming tao. Ano ba talagang ginawa niya? Yes, meron siyang kaligtasan. Nag-iiba na ang aming katauhan. Ano po? He is prophesied to be born. He was prophesied to be born. In Matthew chapter 1 verse 23, behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is God with us. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Ano po? God with us. God with us. Dito po nagkakaiba. Jesus, when He came, it means God with us. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Pag sinabing God with us, I can be with you in spirit, pero hindi ako nandyan physically. Pwede po ba yun? I am with you. God will be telling us na galing ako sa langit, I am with you. Pero wala naman ako doon. Hindi tama yun. Tama po ba yun? Pwede sabihin ng Panginoon, I am with you. Yuyuko lang ako buhat sa langit, aabutin kita, pagagalingin kita. Hindi ganun yun. Ano po ang ginawa ng Panginoon? He became a child and He reached out for all of us. Amen po ba yun? Yan po ang ginawa sa atin ng Panginoon nung Kapaskuhan. Hindi lamang siya nag-stoop down, hindi lamang siya yumuko, hindi lamang siya nagsalita, kundi siya ay ipinanganak bilang tao, kagaya mo at kagaya. Amen po ba doon? And this is what Christmas really means. He reached out, He became among us. He dwelled among us. Ano po ang conclusion natin? He went with us in our common ground. Dito sa ating sitwasyon, dito sa ating miserableng sitwasyon, pumunta dito ang ating Panginoong Jesus. Imagine the President of the Philippines, hindi ka naman kilala, pupunta dyan mismo sa bahay mo. Ano sa palagay mo ang mararamdaman?
presidente ng Pilipinas, pupunta dito sa Trece Martires, wala namang kaalam-alam, di po ba? Imagine that. Pupunta at papasok sa bahay mo. What will you feel? And this time, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, came. Makikita po natin kung gaano tayo pinapahalagahan ng Diyos. Amen po ba yun? Bakit gaano ka pinapahalagahan ng Diyos? Inaalam niya ano ba nararamdaman natin lahat. He came on a level ground. Ganyan tayo pinahalagahan ng Panginoon Diyos. Kaya kapatid, kung iniisip natin, it's just a simple thing that Jesus came. Hindi, kapatid. Ito ang simula para iparamdam sa iyo kung gaano kanya kamahal. Amen po ba doon? Palakpakan ka natin ang Panginoon. Hallelujah! Pangalawa, highlight of Christmas, kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Let me read to you, now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Remember this, nakalimutan ko lang po, babalikan ko lamang po. Jesus went out of His comfort zone just to reach us. Umalis siya sa kanyang comfort zone para lang makiisa sa atin, mga kapatid. Yan po magandang po nating tingnan. He was in the comfort of His kingdom, of His sin. Di po ba? Pinuhin mo, lalabas siya sa kanyang kaharian, pupuntahan ng maliit na planetang ito, di ba? Maliit na planetang ito called Earth, at siya po ay ipapanganak kasama po natin. What a great love. What a great love. Bagay na isip-isipin lamang po natin po may umabot sa atin. You know what I remember? Naalala ko lang po, ngayon ko lang naisip ano po. Nung ako po ay hindi pa born again, way back 1995 po. Ito po na yung time ng aking pong I was thinking ano na ba mangyayari sa buhay ko kasi po ako'y nasa abroad. Akala ko noon ay mababago ng buhay ko, naging worse pa pala. Opo, naging worse pa pala, nawalayo ako sa pamilya ko, thinking na aayos po ang buhay ko, naging worse pa. During that time, ako po ay mas mahilig po kasi ako sa kalinisan. I was running a restaurant, I was managing a restaurant that time, ano po, nasa labas po ako. I was picking up some dirt, but may mga basura po akong pinupulot during that time. Until isang hapon po, may lumapit sa akin, may daladalang grocery. Akala ko foreigner, sabi niya, Mr. Filipino, may I talk to you for a while? Kasi maputi po siya, medyo may katandaan. Hindi ko po alam, siya po pala ay pastor ng isang simbahan. And ako po ay nagpupulot ng basura. Tinulungan pa niya ako magpulot ng basura. Opo. Pero after niya akong tinulungan magpulot ng basura, he was speaking in English. Naubusan ako ng English, nagpakilala siyang Pilipino na po siya, ano po, at sinabi niya, would you like to come with me for a Bible study? Every Thursday, pinupuntahan po niya ako, sinusundo po niya ako. Opo, hindi ko naman siya kilala. Alam ko lang, nagtuturo siya ng Bible, hindi kami magkakilala, pero dahil po sa taong ito, ano po, dito po, siya pong ginamit ng Panginoon para po ako'y mabago. What's the point? Hindi ko kilala yung tao, but he went out of his comfort zone just to reach out to me. Ganyan din ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba doon? So now, merong kaluwalhatian na nangyari dito. What is it? And the glory of the Lord shone around them. There is the glory of the Lord. At yung glory ng Panginoon Diyos nangyari after Jesus was born. At yung glory ito dinala po noong pong mga anghel. So para pong ganito yan, dumarating po sila bilang isang parang liwanag. Parang nakikita po natin sa Northern Star, kung if you've been there. At nung habang papalapit na, ang nakita pala nila ay nagniningning na mga anghel. Nagniningning na mga anghel. So, how about that? Paano po nangyayari yun? Ito po ang aking pong makikita. When we see what happened in Bethlehem, when we see Christ, nagniningning ang mga anghel, dala-dala po nila ang kaningningan ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Dala-dala po nila yon. At ito po ang nakita ng mga shepherds.
So please bear with me, kasi sa kanila pong nakita, doon mababago ang kanilang pananaw sa buhay. When they saw that they are glowing. At ang ibig po palang sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay nag-glow para sa Panginoon, madali kang mapapalapit sa Diyos. Bakit? Kasi nag-glow ang mga anghel. Ang kanila pong daladala ay ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. At akin lamang pong napagtanto, ngayong Paskong ito, mga kapatid, hindi mo kailangang maging malungkot. Hindi mo kailangang maging malungkot because if you have Jesus in your life, kailangan makikita nagniningning ang iyong mukha sa pag-ibig. Po ba doon? Nagniningning ang iyong mukha, hindi ka laging nakasimangot, hindi ka liliman ang daladala ng Pasko, kapatid. Amen po ba yun? Mas nagpo-focus ang Lord sa kanyang kaningningan, hindi sa kadiliman, kasi sa kanyang kaliwanagan, natatalo ang kadiliman. Amen po ba doon? Palakpakan mo nga, Panginoon Diyos. Hallelujah! And what else? Sabi po dito ng Panginoon, kapayapaan. What else is the highlight of Jesus Christ, the birth? It is peace. Sabi po dito that the angel said to them, do not be afraid. The angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Kapayapaan. Kaya sabi ng mga anghel, do not be afraid. Huwag daw po tayong matakot. Marami pong mga tao natatakot pagpatapos ng Pasko, paano na, di ba? O hindi ako makapag-celebrate ngayong Pasko. Pero sabi po dito ng anghel, do not be afraid. The shepherds were afraid when they saw the angels. Ibiruin mo, napakababa na nga ng kanilang sitwasyon. When they saw the angels, they also became afraid. Bakit po? Ano po ba ang ibig sabihin kapag nakakita sila ng anghel during their time? Even in the Old Testament time, you know what? The angels appearing to you, it meant disaster. It meant chaos. Remember the angel of death? During the Exodus time, pag sinabi po nila, may nakakita ako ng anghel, ang daladala nila ay kamatayan, sapagkat wala daw pong nakakita ng anghel at nabuhay. During their time, that's why they were afraid. And let me tell you the message of Christmas. The message of Christmas is that it is giving life. Hindi po ito nakakawala ng buhay. Amen po ba doon? Wala ka mang pamasko, wala man tayong isa-celebrate ngayon, wala man tayong mga Noche Buena, kapatid. Hindi ibig sabihin nawawalan ka ng buhay ngayong Pasko. Mas lalo kang matuwa kapag meron kang Kristo, sigurado may buhay ang pamilya. Amen po ba doon? Hallelujah! Kaya sabi niya, do not be afraid. Ikaw man ang pinakamababa, ikaw man ang pinakawalang-wala ngayon, hindi ka nawawala sa sirkulasyon. Bakit? Ipamamalita ko sa iyo ang dapat mong malaman. That the highlight of the Christmas is that I will bring you to Jesus Christ. Amen po ba yun? Wala man tayong pag-uusapan ngayon, bumisita ka man ngayon, di po ba, wala tayong something to celebrate, sabihin niya, pag walang ganito, hindi tayo makaka-celebrate. Why not bring Jesus to them? Why not glow for them? Hindi po ba? Minsan tinitingnan lang po natin, estado po natin sa buhay, tinitingnan lang po natin anong pinagdadaanan natin sa buhay. Pag dito po tayo nakatingin, nakakalungkot po yan, mga kapatid, po. Pero kung ang daladala mo ay balita ng kaligtasan mula sa Panginoon Diyos, di po ba? Sana yung ningning ng mukha mo, madala mo din sa kanilang lahat. Amen po ba doon? Sige nga, palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! That's why, do not be afraid. Do not be afraid. Sabi niya, huwag tayong mahiya. Marahil kayo nasa kadiliman, kaya pala yung glory ng Panginoon, dinadala doon sa mga shepherds. That they may also share the glory of God. And not only that, they will have peace. That the glory of God will give you peace. The glory of God will give you peace. Kapayapaan. Let me ask you one thing. What's giving you peace today? What's giving you peace? Yung kapanganakan ng Panginoon Diyos that at very lowly in the manger, I hope it will bring you peace. When there is peace in the house, you can think of many things. You can think about wisdom.
And you can think of this thing. Another highlight of Christmas is kapahayagan. Ayan, kapahayagan. Hindi po pwedeng meron pong pinanganak o merong mga magandang nangyari mula sa Panginoon Diyos, hindi mo siya ipapahayag. Sabi po dito in Luke chapter 2 verse 12, and this will be a sign to you. Kapahayagan, when we talk about kapahayagan, there is truth and this is the truth. This will be a sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger. Suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill toward men." So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, kapahayagan, nagsalita, nagsimulang mag-communicate, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us." Pinahayag, halika, samahan niyo ako. Halika, naintindihan mo ba yung sinabi? Pag-usapan natin. Naintindihan mo ba yung sinabi ng anghel? Pag-usapan natin. At hindi lang sinabi ng anghel, "Let us, this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us." They knew that the angel were the messenger and the message was coming from the Lord. Amen po ba doon? Alam nila na ang anghel, sila po ang messenger at ang mensahe ay galing sa Panginoon Diyos. Kaya pala sabi nila, "Let us go to Bethlehem and see this thing that has come to pass which the Lord has made known to us." Ang Diyos ang nagpahayag. At ano po ang nangyari nung nakita po nila? "And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him," what happened? "They have made widely known the saying which was told them concerning this child." And it was understood that during that time that the shepherds were there, may mga tao ring nakapaligid doon sa sabsaban. Kasi meron silang kinwento. Kinwento nila yung nangyari sa kanilang buhay kung paano sila tinatagpo ng anghel. They made their testimony. Nagkwento. On that celebration, on that very moment that they saw the child, in fact, it was the first celebration that Jesus was born. First celebration of His birth. On that celebration, the shepherds did not stop talking about God. What about that? Mahilig magkwento. Mahilig ka ba magkwento, kapatid? Sa mga kwento mo ba, anong kinikwento mo? Sinong binibida mo? Sa mga nandirito po, may babae at lalaki, salamat po, ano po. Sino ba dito ang mahilig magkwento? Si babae o si lalaki? Pansinin po natin, mga shepherd, mga lalaki po yan. Mahirap naman ang shepherd mga babae, ano po. Pero pansinin po natin, yung mga lalaki, yung mga shepherd, sila ang mahilig magkwento. Bakit? Naranasan po nila ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Di po ba? Huwag mong sikuhin yung kasama mong lalaki. Magkukwento yan. Pero pansinin lang po natin, mga kapatid, ano po, si Kristo, ang pinili niya, 12 lalaki. Tama po ba? Mostly, ang concern ni Kristo ay, nung siya nabubuhay, ang concern niya mga lalaki talaga pinipili niya. Just like the shepherds, they went out talking about God. Hindi sila mahinto sa pagkukwento. Pero bakit po nung si Kristo ay nabuhay na maguli? Pansinin po natin, kanino siya unang nagpakita? Kay Magdalene, kay Mary, and the women, mga babae.
Bakit? Siguro alam ni Kristo, mas mabilis kakalat ang balita pag sa babae niya pinalita. Sa kwento, di ba ba? Nasaan ang mga shepherds? Diba? So, sikuhin mo na yung lalaking kasama mo. They made widely known the saying which was told them concerning this child. Hindi sila mapakali sa pagbabalita ng kaligtasan, sa pagbabalita ng kapanganakan ni Kristo. Hindi mapakali. Sana kapatid, kung naranasan mong pag-ibig ng Panginoon Diyos ngayong Kapaskuhan, hindi ka mapakaling ikwento yung nangyari sa buhay mo. May sense po ba yung sinasabi ko? Kapahayagan. And please bear with me sa mga susunod ko pong sasabihin. Another highlight of Christmas is, this is really the highlight of Christmas, kaligtasan. Kaligtasan. Let me read to you. And in here, may emotions po akong babanggitin po sa inyo. And I hope we will learn from this. And all those who heard it, ito naman sa mga nakarinig. All those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. There are emotions that are reactions to the things that were heard. May mga emosyon. Kapag nakarinig, iba-iba po talagang emosyon. Some will be marveled, some will keep it, some will ponder it. And these are the things that I have said. Nagmamarvel, tinatago, pinoprocess. Well, I respect these people. I respect these people. After the shepherds have told what had happened outside, what had happened to them when the angels spoke to them, ito po ang mga reaction. The people marveled, yung namangha. Ha? Talaga? Ganon. Yung iba naman itinago, tumahimik. Yung iba naman pinoprocess, hindi mo alam kung hanggang kailan ipoprocess. Bakit po sinasabi ko po ito? I'm just making this some study, or nakikita rin naman natin sa Bible, maraming namangha, pero hindi na bago ang buhay. Maraming namangha sa milagro, pero hindi rin nagpatuloy sa buhay Kristiyano. Maraming pinagmilagrohan, namangha, minsan lang nagkwento, tapos na. Marami nakakarinig ng kwento ng kaligtasan, tinatago lang dito, hindi nagsasalita. Si Mary, pinroses sa kanyang puso. But let me tell you, I'm not here para i-downgrade po si Mary, ano po. Pero totoo naman, sinabi po sa Bible, lahat ng mga nangyayari kay Kristo, lahat tinago niya sa kanyang puso. Kailan lang siya pinakitang naniwala kay Kristo? After 33 years, nung nabuhay si Kristo, saka lang siya naniwala. Kailan mo ipapamalita ang Panginoon Diyos? Hanggang ngayon ba nagpa-process ka pa rin? Hanggang ngayon ba nagpa-process ka pa rin? Tanggapin kaya ng mga kamag-anak ko yung isi-share kong word? Hindi ba nakakahiyang sa Noche Buena mag-share ako ng kaligtasan nangyari sa akin? Pero alam po ninyo yung mga nag-share ng nangyari sa kanila. Balikan po yung mga nangyari sa mga shepherds. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, and it was told them. When did they glorify God? The shepherd returned glorifying God after they have shared what they saw. You do not know the power of sharing the love of Christ until you do it by yourself. Ito ang magandang panahon, mga kapatid, na ibahagi natin ang tunay na dahilan
kung bakit narito si Kristo. Ang mga shepherd, walang alam, they are despised, hindi sila pinapansin, pero sila pa ang merong kagalakan. The people who marveled in the Bible, wala ka ng kwento. The people who kept the news, wala rin kwento. The person who pondered, ang tagal bago magkaroon ng kwento. Pero yung nagbalita agad ng kaligtasan ni Kristo, agad-agad may magandang kwento. Nagpupuri sa Panginoon. This is the highlight of Christmas, mga kapatid. I hope we have learned something, kaganapan, kalwalhatian, kapayapaan, kapahayagan, kaligtasan. Kaya sa Paskong ito, may 5K ka mula sa Panginoon Diyos. Sana kapatid, itong 5K na to, mag-turn out sa kaluluwa. Mag-convert sa kaluluwa. Kapatid. K pa rin yun. Meron po akong kakilala, siya po ay shoe shine boy sa Davao, 1990s. Shoe shine boy, marami pong nagsishare ng gospel sa kalsada dahil siya po ay nasa Davao City, ano po. And there was a time na may namimigay po ng tracts. Alam niyo yung tracts, tinatanggihan niya. Tinatanggihan niya yung tracts noon, tinatanggihan po niya, ano po. 1990s pa po ito, tinatanggihan po niya. Alam niyo po, something happened when he was walking, going back to his house. Meron po siyang natanggap na tract. Saan po? Hindi po inabot sa kanya, kundi nakita lamang niya sa kalsada. He was very curious about that tract. Akala niya, hindi yun yung binibigay sa kalsada. Pagpulot po niya, sabi niya, ito yung pinamimigay. Ito yung pinamimigay. Binasa po niya yun. Broken family, iniwan ng tatay. During that time, ang kanyang nanay ay buntis. Namatay ang anak. Very worse ang nangyari. But when he saw that truck, God reminded him, I am in control. At simula noon, isinuko niya ang kanyang buhay. Pumana po siya ng Bible study. Asa na po siya ngayon? Sino po ba ang aking pong tinutukoy, mga kapatid? Tinahak niya ang direksyon palapit sa Panginoon. Nakapulot lang ito ng tracts. No one ever believed that this person will become the pastor of COG Cebu. At ngayon, Visayas Region Outreach Church. Hindi ko kaya paano natin ng Panginoon. Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa mga taong babahaginan mo. Ito hindi pinahaginan, nakapulot lang ng tracts. How would you like to share your testimony to other people? Can I invite everyone to please stand up? Hallelujah.